Ang lalaking palaboy ay nagsalita sa isang paos na bulong, "Huwag kang magsalita, makinig ka lang." Napahinto si Opisyal Clara Navarro. Kakababa pa lang niya mula sa kanyang patrol car nang mapansin niya ang lalaking nakasandal sa pader na ladrilyo. Sa unang tingin, parang isa lang siya sa maraming taong nakalimutan na ng lipunan. Marumi ang mga damit, magulo ang balbas at ang mahabang buhok ay basa at dikit-dikit dahil sa ulan. Ngunit ibang kwento ang sinasabi ng kanyang mga mata. Matalas ang tingin, puno ng pagkaapurado. Sa tabi niya, isang gusgusing aso ang umungol ng mahina, nakatitig sa dilim sa dulo ng eskinita. Agad na nabuhay ang pakiramdam ni Clara at dahan-dahang gumalaw ang kamay niya papunta sa kanyang baril. Ngunit may kung anong sa boses ng lalaki ang nagpahinto sa kanya. Pinagmasdan niya ito ng mas mabuti. Hindi ito gumagalaw na parang lasing at hindi rin mukhang takot. Paos ang kanyang boses pero may bigat na tila isang taong nakasaksi ng higit pa sa karaniwan. "Sa likod mo," bulong niya muli, halos hindi marinig. Bahagyang ibinaling ni Clara ang ulo, sinilip ang madilim na bahagi ng eskinita sa kanyang likuran. Bumubuhos ang ulan mula sa mga basurahang umaapaw at sa unang tingin, normal at tahimik ang paligid. Pero may kumislot sa tiyan niya, isang pakiramdam na hindi mapalagay. Lalong lumakas ang ungol ng aso at nagsitayuan ang balahibo nito. Naalala ni Clara ang turo sa pagsasanay na dapat pagtiwalaan ng instinto at paligid. Ngayon, parehong nagbibigay ng babala ang dalawa. Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang isang maruming kamay at itinuro ang eskinita. Nandun siya, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Pinanood kanyang dumating, sinundan kanya, nakita ko, bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Iniayos niya ang tindig, isinandal ang likod sa patrol car. Isang kamay ang humawak sa kanyang baril at ang mga mata niya ay nakatutok sa eskinita. Ang ambon ay naging tuloy-tuloy na ulan, lalong nagpapabigat sa tensyon sa paligid. Nasa gitna siya ng dalawang mundo, bilang pulis at bilang taong pinapaalalahanan ng isang nilalang na matagal nang hindi pinapansin ng lipunan. Pabulong ngunit matatag siyang sumigaw, "Sino yan?" Kumalat ang boses niya sa basang pulang pader sa paligid. Walang sumagot. Ulan lang mula sa bubong ang bumasag sa katahimikan. Pinigil ni Clara ang paghinga, nakatutok sa bawat maliit na tunog. Maya-maya, isang banayad na ingay ang sumira sa katahimikan, tunog ng sapatos na kumakaskas sa sahig, mabilis at nag-aalinlangan. Nanigas ang katawan niya, tumahol ang aso, mabilis, matalim, puno ng babala. Ikinasabit ni Clara ang flashlight at isang matalim na sinag ang pumutol sa ulan. Isang anino ang kumaripas mula sa dilim. Kumilos agad si Clara, inabot ang kanyang baril, ngunit bago siya makaputok, tumagos ang boses ng lalaking palaboy. "Huwag kang babaril, may kutsilyo siya." Dumating ang babala kasabay ng paglabas ng lalaki mula sa anino, kumikislap ang talim ng kutsilyo sa ilalim ng mahina at madilaw na ilaw sa kalsada. Mabilis na gumalaw si Clara, umilag habang hinugot ang kanyang baril. Tumitibok ng malakas ang puso. Matalim ang tahol ng aso, lumundag pasulong, nakalitaw ang mga ngipin. Sa isang iglap, bumagal ang lahat. Kailangan ni Clara pumili, paputok o magtiwala sa sinabi ng lalaki. Ang sandaling pag-aalinlangan niya ang nagbukas sa isang biglaang kilos. Nadulas ang kalaban pero patuloy sa paglapit, itinaas ang kutsilyo upang umatake. Umatras si Clara, bahagyang nadulas sa madulas na daan. Bago siya makabawi, tumalon ang lalaking palaboy sa pagitan nila ng kalaban. Walang pag-aatubili, sinalpok niya ang armadong lalaki at kapwa sila bumagsak sa kalsadang puno ng tubig. Nakatayo si Clara, nakatutok ang baril pero nag-aalangan. Ayaw niyang tamaan ang maling tao. Paikot-ikot ang aso, kumakagat sa kalaban, binibigyan siya ng mahahalagang segundo. Lalong lumakas ang ulan, nagbistulang alon ng tubig, galaw at tensyon ng tagpo.
Umalis ka sa kanya, sigaw ni Clara pero hindi tumigil ang lalaking nasa lupa. Umuungol ito habang pinipigilang makalapit ang kutsilyo. Bahagyang sumabit ang talim sa kanyang mukha pero hindi siya bumitaw. Mabilis na gumalaw si Clara, pumuwesto upang makakita ng malinaw, matatag ang baril, mabilis at mababaw ang hininga. Pagkatapos ay nagpasya siya, isang putok ang umalingaw-ngaw patungo sa langit. Tumalbog ang tunog sa buong eskinita, bumasag sa ulan. Nagulat ang kalaban, sapat lang para mapasilo ng lalaking palaboy ang braso nito at maipatalbog ang kutsilyo. Gumulong ito sa kalsada at huminto sa paanan ni Clara. Agad niya itong sinipa palayo, sinigurong hindi ito maabot. Nagpumiglas ang salarin sa ilalim ng lalaking palaboy, pero unti-unti na siyang nanghihina. Dumaluhong si Clara, kinuha ang posas at pinilipit pababa ang braso ng lalaki. Mabilis na kinandado ang posas. Ang tunog ng bakal ang nagtapos sa labanan. Nagsalita ng mga mura ang salarin pero hindi na siya makakatakas. Nakatayo si Clara sa ibabaw niya, hinihingal, nanginginig pa rin sa nangyari. Tiningnan niya ang lalaking tumulong sa kanya. Basa ito sa ulan, humihingal habang hinahabol ang paghinga. Nakadikit sa mukha niya ang mahabang buhok. Sa tabi niya, muling umupo ang aso, bahagyang kumakampay ang buntot. Tila mayabang pero kalmado, napatitig si Clara hindi makapagsalita. "Ikaw," panimula ni Clara, pero napahinto siya. Sa unang pagkakataon sa buong serbisyo niya, may napagtanto siyang lubos na yumanig sa kanya. Hindi ang gamit, ang pagsasanay o ang backup ang nagligtas sa buhay niya, kundi isang lalaking kadalasan ay nilalampasan lang ng mga tao na parang wala. Isang lalaking walang-wala pero nagbigay ng lahat. Ramdam ni Clara ang bigat ng nangyari, bumaba sa kanyang dibdib na parang bato. Dahan-dahan niyang ibinalik ang baril sa holster, nakatitig pa rin sa lalaki sa harap niya. "Pwede kang namatay," mahina niyang sabi, halos parang pagdarasal. Umiling ito, pinunasa ng mukha mula sa tubig at putik. "Pwede ka rin," sagot niya sa magaspang na tinig. Walang yabang sa kanyang tinig, walang pagmamalaki, tanging katotohanan. Kinagat siya ng aso sa binti ng marahan para bang paalala na buhay pa silang dalawa, magkasama pa rin. May kumislot na konsensya sa loob ni Clara. Ang pangambang naramdaman niya nang una niyang makita ang lalaki ay tila hindi na tama. Masyado siyang naghusga. Itinuro niya ang kanyang patrol car, iniisip kung kailangan ng medical na tulong ang lalaki o kahit mainit na lugar na masisilungan. Pero mariing umiling ang lalaki. "Ayoko sa ospital," sabi niya, ang mga matay puno ng takot o baka kahihiyan. Nag-alinlangan si Clara na sa pagitan ng tungkulin bilang pulis at ng respeto na nararamdaman niya ngayon para sa lalaki. Gusto niyang igiit pero may kung anong pumigil sa kanya sa tono ng lalaki. Sa halip, kumuha siya ng kumot mula sa kotse at ibinalik ito. Tinanggap ito ng lalaki ng walang salita at ibinalot sa basang katawan. Ang aso'y sumiksik sa tabi niya, kapwa sila nanginginig sa lamig ng gabi. Lumuhod si Clara, gusto niyang masilayan ng malinaw ang lalaki. Sa ilalim ng dumi at pagod, napansin niya ang talas ng mga mata nito. Binalikan sa isip ang babala ng lalaki, malinaw, eksakto at nagligtas ng buhay. Hindi lang siya basta lalaki sa lansangan, isa siyang taong may nakaraan, may kwento ng pakikibaka at pagtitiis na nakaukit sa bawat guhit ng kanyang mukha. Naisip ni Clara kung anong nangyari sa kanya, kung paanong nauwi siya sa ganito, kasama lang ang tapat na aso at isang kupas na coat. Hindi niya tinanong, hindi pa. Sa halip, bumulong siya, "Salamat." 2 salita lang pero mabigat ang laman. Matagal siyang tiningnan ng lalaki para bang sinusukat kung totoo ba ang sinasabi niya. Sa huli, bahagyang tumango ito at bahagyang ngumiti ang mga labi. Dinilaan ng aso ang kanyang kamay at napawi ang tensyon sa paligid. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakaramdam si Clara ng ginhawa.
Hindi siya iniligtas ng pagsasanay o armas, kundi ng malasakit at tapang ng isang taong hindi pinapansin ng mundo. Kinuha niya ang radyo at kalmadong tumawag ng backup. Matatag na ang boses niya ngayon, pinalitan ng layunin ang dating takot. Makalipas ang ilang minuto, sumiklab ang asul at pulang ilaw sa kalsada. Dumating ang mga pulis, sinigurado ang lugar at nagsimulang kumuha ng salaysay. May ilang tumingin sa palaboy na may pagtataka, pero napatahimik ni Clara, ang lahat gamit lang ang isang sulyap. May utang siya sa lalaki, higit pa sa kaya nilang maunawaan. Nang may nagtanong kung sino ang sumugpo sa salarin, hindi siya nag-alinlangan. Siya, sagot niya, nanahimik ang paligid, mabigat at puno ng respeto. Napakamot ng ulo ang lalaking palaboy, halatang hindi komportable sa atensyon. Hindi siya kumilos para makilala. Ang tanging gusto niya ay bumalik sa tahimik na sulok ng lungsod kung saan walang masyadong nakatingin. Naramdaman ni Clara ang hangarin niyang maglaho. Bago pa siya makatalikod, tinawag niya ito. "Sandali lang," sabi niya, lumapit ng isang hakbang. "Anong pangalan mo?" Nag-alinlangan ang lalaki, tapos ay sumagot sa mababang tinig, parang matagal na niyang hindi binibigkas. "Miguel." Simple lang ang pangalan, pero parang marupok itong sinabi, tila matagal nang hindi naririnig. Tahimik na inulit ni Clara ang pangalan, may saysay ang bawat pantig. Miguel, ang lalaking nagligtas sa buhay niya. Habang humuhupa ang ulan, inalok niya itong isakay papunta sa mainit at tuyong lugar. Muling tumanggi si Miguel. "Ayos lang ako," sabi niya, sabay lingon sa eskinita na parang doon talaga siya nabibilang. Hindi na iginiit ni Clara, pero bumalik siya sa likod ng kotse at kumuha ng ilang meal pack, emergency food na dala tuwing mahabang shift. Tinanggap ito ni Miguel at tumango, habang masiglang kumampay ang buntot ng aso. Nakatayo lang si Clara habang unti-unting nilamon ng dilim si Miguel balot sa kumot kasama ang aso. May kakaibang kirot sa dibdib niya, ang pakiramdam ng pagkakakilala sa isang taong mahalaga. Pero baka hindi na muling makita. Umalis siya pero nanatili ang imahe ni Miguel sa isip niya. Buong gabi niyang inalala ang nangyari, ang pagkaapurado sa tinig nito, ang panganib na hinarap, ang tapang na ipinakita sa halip na tumakbo. Si Miguel ay dating isa lang sa maraming mukha sa kalsada, di pinapansin. Pero para sa kanya, siya'y naging hindi malilimutan. Doon niya napagtanto na higit pa sa pagpapatupad ng batas ang trabaho niya. Tungkol ito sa pagkilala sa mga tao, ang tunay na pagtingin, lalo na sa mga hindi pinapansin ng iba. Ang gabing iyon ay tila inukit sa puso niya gamit ang ulan, dugo at purong katapangan. Nang bumalik si Clara sa presinto makalipas ang ilang oras, basa at pagod, tinanong siya ng mga kasamahan kung ano ang nangyari. Hindi siya nagsalita ng marami. May ilan na hindi maniniwala at may iba na baka wala ring pakialam. Pero alam ni Clara ang katotohanan. Sa kung saan mang bahagi ng lungsod, buhay pa si Miguel at ang kanyang aso at pati siya dahil pinili ng lalaki na makialam. Walang ulat na kayang magsalaysay ng istoryang iyon gaya ng pagkakatatak nito sa kanyang alaala. At alam din niya ang isa pang bagay. Hindi pa ito ang katapusan. Desidido siyang hanapin siyang muli dahil ang mga bayani ay hindi laging may badge o uniforme. Minsan, naglalakad sila sa katahimikan, suot ang mga kupas na damit, kasama lang ang isang tapat na aso. Kinabukasan, hindi nawala sa isipan ni Clara si Miguel. Ang kanyang mukha, ang tapang at ang paraan ng kanyang agarang pagkilos, nananatili itong malinaw sa kanyang isip. Paulit-ulit niyang inalala ang bawat sandali. Gusto niyang mas makilala si Miguel, marinig ang kwento sa likod ng katahimikan. Pero madalas, ang mga taong gaya niya ay nawawala na lang sa sulok ng lungsod. Ngayong araw ay naroon sila. Bukas ay wala na, mga mukhang nalilimutan, mga pangalang hindi nalalaman. Pero hindi matanggal ni Clara ang pakiramdam na kailangan niya itong matagpuan.
Muli siyang nagpatrolya sa parehong ruta, sinilip ang mga eskinita at nagtanong sa mga lokal na shelter. Marami ang nakarinig tungkol sa lalaking may aso, pero wala ni isa ang makapagsabi kung saan siya nananatili. Parang multo si Miguel, nakikita pero hindi mahagilap. Lumipas ang mga araw pero hindi sumuko si Clara. Hanggang isang gabi, habang nagpapatrolya sa mas tahimik na bahagi ng lungsod, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa tabi ng gumuguhong pader. Nakayakap sa kanya ang aso, nakaangat ang tenga habang papalapit ang kotse. Dahan-dahang huminto si Clara at maingat na bumaba. Tumingala si Miguel, nagulat pero kalmado. Akala ko nakalimot ka na, sabi niya, paus pa rin ang boses. Umiling si Clara, hindi mangyayari yan. Iniabot niya ang isang sandwich at bote ng tubig. Tahimik na tinanggap ito ni Miguel, pero may init na sa mga mata niya na wala noon. May tahimik na bagay na dumaan sa pagitan nila, isang sinag ng pagtitiwala na unti-unting nabubuo. Umupo si Clara sa gilid ng bangketa sa tabi niya. Binaliwala ang mga mapanuring tingin ng mga dumaraan. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, nagtanong siya, bakit mo yon ginawa? Hindi agad sumagot si Miguel. Hinimas niya ang tenga ng aso at tumitig sa basang kalsada. Sa wakas, mahina siyang nagsalita dahil walang ibang gagawa at dahil noong tumingin ka sa akin, hindi ka umiwas, hindi mo ako tinuring na basura, tumama ng malakas ang mga salita. Napagtanto ni Clara kung gaano kadaling lampasan ang mga lalaking gaya niya. Hindi nakikita, hindi tinatanggap. Pero para kay Miguel, sapat na ang isang saglit na pagkilala para kumilos, para isugal ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, napapadalas ang dahilan ni Clara para muling bumisita. Minsan ay may dalang pagkain o gamit, minsan upang makipag-usap lang. Hindi madaling magbukas si Miguel, pero unti-unting lumabas ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Dati siyang may trabaho, may sarili siyang tirahan, pero nagkalamat ang lahat pagkatapos ng isang matinding aksidente. Lumubo ang utang sa ospital, unti-unting lumayo ang pamilya at hindi nagtagal, ang lansangan na lang ang natira sa kanya. Sa kabila ng lahat, nanatili sa kanya ang aso niyang si Simba, ang kanyang tapat na kasama. Mas marami pa siyang beses na iniligtas ako kaysa kaya kong bilangin, sabi ni Miguel isang gabi habang hinahaplos si Simba. Narinig ni Clara ang kirot sa kanyang boses at habang mas tumatagal silang magkasama, nakita niya kung gaano katalino si Miguel. Marunong siyang magsalita ng higit sa isang wika, nakakakilala ng panitikan, may malalim na kaalaman sa kasaysayan at may kakaibang pananaw sa lungsod mula sa pinakadilim nitong bahagi. Masyado kang matalino para manatili dito, sabi ni Clara isang araw. Napangiti si Miguel, may bahid ng pait. Wala na raw silbi ang mga katulad ko sa mundo ngayon. Pero hindi iyon ang paniniwala ni Clara. Sa paningin niya, hindi lang basta palaboy si Miguel. Isa siyang taong may lalim, may tahimik na lakas at may kakaibang pananaw. Sa bawat pagkikita nila, lalong lumalalim ang respeto niya rito. At unti-unti may tanong na namuo sa isipan niya, baka hindi lang siya dapat dumaan sa istorya ni Miguel, baka dapat siyang maging bahagi nito. Isang gabi sa gitna ng malakas na ulan, natagpuan niya itong muli, ngayon ay nakasilong sa ilalim ng tulay. Bumubuhos ang ulan na parang kurtina ng tubig, nanunuot ang lamig sa balat. Natagpuan ni Clara si Miguel na basang-basa, nanginginig, si Simba ay nakadikit sa kanya. Hinimok niya itong sumama, kahit ngayong gabi lang, para makapagpahinga sa presinto kung saan may ekstrang kutsyon. Una ay tumanggi siya, pero marahang tinulak siya ni Simba, parang hinihikayat siyang tanggapin ang alok. Makalipas ang ilang segundong pag-aalinlangan, pumayag din si Miguel. Pagdating nila sa istasyon, napalingon ng mga tao. May mga pulis na tumitig. May ilang bumubulong, may nagtaas ng kilay o ngumisi ng may paghamak. Pero nanindigan si Clara, hindi natinag.
Niligtas niya ang buhay ko, matatag niyang sabi, at sapat na iyon upang manahimik ang buong silid. Noong gabing iyon, nagkaroon sina Miguel at Simba ng masisilungan, init at isang mainit na pagkain. Sa loob ng ilang oras, hindi sila itinuring na mga itinakwil. Hindi nagtagal si Miguel, ngunit may kung anong bahagi ng gabing iyon ang nanatili sa kanya. Kalaunan, sinabi niya kay Clara, "Parang ang weird ng pakiramdam. Parang hindi ako nababagay. Pero parang naalala ko rin kung ano ang pakiramdam ng maging tao." Tinitigan siya ni Clara ng matatag, "Hindi ka kailanman tumigil sa pagiging tao." Mula sa sandaling iyon, ang pasasalamat ay unti-unting naging isang bagay na mas malalim. Isang tunay na pagkakaibigan ang namuo sa pagitan nila. Nagsimulang abangan ni Clara ang kanilang mga pag-uusap, ang tahimik niyang pagmumuni-muni, ang paraan ng pagtingin niya sa mga bagay na hindi napapansin ng iba, pati na rin ang masiglang pagwagayway ng buntot ni Simba tuwing nakikita siya. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang trabaho, naging tahimik na sandigan si Miguel, isang taong nagbibigay ng balanse sa magulong mundo niya. Pero hindi nagtatagal ang kapayapaan. Isang gabi, may tawag na natanggap. May kaguluhan malapit sa isang abandonadong bodega. Dumating si Clara at nakita ang isang eksenang nagpabagsak ng kanyang puso. Pinalibutan si Miguel ng isang grupo ng mga miyembro ng gang, pinagtatawanan ang kanyang pananamit at tinatakot na kukunin si Simba. Hindi siya nag-aksaya ng oras. "Pulis! Bitawan yan!" Sigaw niya, agad na nakuha ang atensyon. Hindi siya sineryoso ng gang hanggang sa dumating ang mga backup cruiser. Agad silang nagsipagtakbuhan sa dilim. Dali-daling lumapit si Clara kay Miguel. May pasa sa kanyang mukha at nakayuko siya sa sakit, pero ligtas si Simba. Lumuhod siya at maingat na inalalayan si Miguel gamit ang sanay na kamay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng tahimik na pasasalamat si Miguel, pero may halong hiya rin, lantad sa pinakamarupok niyang sandali. Hindi umalis si Clara, binuksan niya ang kanyang sasakyan, kinuha ang maliit na first aid kit at ginamot ang kanyang mga sugat sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. "Hindi mo kailangang gawin to," bulong ni Miguel. "Kailangan kong gawin to," sagot ni Clara ng walang pag-aalinlangan. "Niligtas mo ako. Ngayon ako naman." Sa unang pagkakataon, hindi tumutol si Miguel. Hinayaan niyang linisin ni Clara ang kanyang mga sugat, hinayaang manatili siya. Hindi nila kinailangang magsalita ng marami. May mas malalim na bagay ang nagdaan sa katahimikan. Alam ni Clara sa sandaling iyon na ang lalaking ito na itinakwil ng mundo ay naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Nakakatakot mang isipin, pero nagdulot din ito ng kakaibang pag-asa. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at lalo pang tumibay ang ugnayan nila. Nagsimulang mag-iwan si Clara ng maiikling mensahe sa mga lugar na madalas puntahan ni Miguel. Minsan ay paalala kung saan sila magkikita, minsan naman ay mga mabubuting salita. Itinatago ni Miguel ang bawat isa, maingat na inilalagay sa mga tagiliran ng kanyang lumang jacket. Para sa kanya, mahalaga ang mga ito, parang maliliit na kayamanan. Maging si Simba ay tila napamahal na rin kay Clara. Tuwing nakikita niya ito, masiglang tatakbo ito papunta sa kanya at babatiin siya ng basang ilong. Sa paglipas ng panahon, silang tatlo, sina Clara, Miguel at Simba, ay nakabuo ng kakaibang ugnayan. Isang pulis, isang lalaking namumuhay sa lansangan at isang tapat na aso. Nanatiling malupit at malamig ang lungsod, pero nakahanap sila ng maliliit na sandali ng aliw at koneksyon sa madidilim na sulok nito. Naisip ni Clara ang isang mapanganib na posibilidad. Paano kung mabigyan si Miguel ng panibagong simula? Nagsimula siyang magsaliksik ng mga option, mga shelter, recovery programs, maging mga part-time na trabaho. Ngunit tuwing binabanggit niya ito, tumatanggi si Miguel. "Ayos lang ako dito.
ang laging sagot niya, pero hindi kumbinsido si Clara. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito kung paano ito yumuyuko tuwing may dumadaang pamilya o kapag nadadaan sila sa isang kapihang puno ng tawanan at liwanag. Nakakaraos si Miguel, pero hindi siya tunay na nabubuhay at hindi kayang panoorin lang ni Clara na tuluyang maglaho siya sa anino ng syudad. Naniniwala siyang karapat-dapat si Miguel sa mas higit pa, kahit hindi niya ito nakikita sa sarili, hanggang sa nagbago ang lahat. Isang gabi, tinawag si Clara sa isang kaso ng nawawalang bata. Nagulat ang mga magulang na bigla na lang nawala ang anak nilang lalaki habang naglalaro sa parke. Lumipas ang mga oras nang walang progreso at nang tila wala ng pag-asa, dumating si Miguel. Hila-hila si Simba na tila nagmamadali. Nandoon siya. Sabi ni Miguel, itinuro ang isang nakalak na kubol. Nag-alinlangan si Clara sa una, pero nagtiwala siya kay Miguel. Pinwersa niyang buksan ang pinto. At naroon ang batang takot, nakayakap sa sarili sa loob. Natigilan ang mga kasamang pulis sa nakita. Muli, ang lalaking hindi pinapansin ng marami ay gumawa ng kabayanihan. Wala siyang sinabi, kundi ang bulong na alam ng aso, sabay lakad palayo. Hindi na nakatiis si Clara. Tinawag niya, Miguel, kailangan ka ng mga tao. Hindi lang ako, lahat, sagot niya, huminto at tumingin sa kanya. Dagdag pa ni Clara, mas marami kang kayang ibigay kaysa sa iniisip mo. Huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng iba na wala kang halaga. Tumama ang kanyang mga salita kay Miguel, mas malalim pa kaysa anumang hirap na naranasan niya. Sa unang pagkakataon, pinayagan niyang sarili niyang isipin ang isang ibang kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi lang basta pag-iral, kundi pagtulong sa iba. Pagiging bahagi ng isang bagay. Tumahol si Simba para bang sumasang-ayon. Hindi sumagot si Miguel, pero mabigat ang katahimikan. Kinaumagahan, nakipagkita si Clara sa kanyang kapitan. Isinalaysay niya ang lahat, kung paano iniligtas ni Miguel ang kanyang buhay noong gabing iyon, kung paano niya natagpuan ang nawawalang bata, at lahat ng tahimik ngunit matapang na bagay na ginawa niya simula noon. Sa simula, hindi ito pinansin ng kapitan, pero hindi sumuko si Clara, patuloy siyang nagpumilit. Sige na nga, sa wakas ay sabi ng kapitan, makikilala ko siya. Pagpasok ni Miguel sa himpilan, halatang hindi siya komportable sa matinding liwanag ng mga fluorescent, hawak ng mahigpit ang tali ni Simba. Pero nandun si Clara sa tabi niya, ipinakilala siya hindi bilang isang taong palaboy, kundi bilang isang taong matapang, isang taong may nagawang pagbabago. Sa simula, may pag-aalinlangan ang tingin sa kanya ng iba, pero unti-unti itong nagbago. Sa unang pagkakataon, nakita si Miguel, nakilala siya. Nag-alok ang kapitan ng isang oportunidad, isang part-time na trabaho sa himpilan bilang tagapagsalin para sa mga pamilyang imigrante. Natuklasan ni Clara sa kanilang mga pag-uusap na marunong si Miguel ng ilang wika. Nag-alinlangan si Miguel, hindi sigurado, pero mahinahong hinikayat siya ni Clara. Hindi ito tungkol sa kawanggawa, sabi niya. Tungkol ito sa pagkakaroon ng layunin. Sa huli, pumayag si Miguel kahit kabado. Hindi naging madali ang kanyang unang araw. Tinititigan siya ng mga tao, binubulungan, kinukwestiyon ang presensya niya roon. Pero nagbago ang lahat nang tumulong siya sa isang takot na pamilya upang maipahayag ang kanilang kwento. Sa sandaling iyon, nakita ng mga tao kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Pinanood ito ni Clara mula sa malayo, ang puso'y puno ng pagmamalaki. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi lang basta nabubuhay si Miguel, nagsisimula na siyang tunay na mamuhay. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo'y naging buwan. Wala mang suot na badge si Miguel, naging mahalagang bahagi siya ng grupo, ang kanyang husay sa wika, ang kanyang likas na pakiramdam at ang kanyang tahimik na katapangan ay nagdulot ng tunay na epekto. At unti-unti, sinimulan niyang buuin hindi lang ang kanyang lugar sa mundo,
kundi pati ang sarili niya. Nanatiling tapat si Simba sa kanyang tabi at naging paboritong presensya sa himpilan, kilala ng lahat bilang di-pormal na alaga ng grupo. Pinanood ni Clara ang paglalakbay ni Miguel at habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumalim ang damdamin niya para dito. Napagtanto niyang ang respeto niya kay Miguel ay naging isang bagay na mas malalim. Hindi niya ito inaasahan pero ayaw na niyang balewalain pa. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, nakita ni Clara si Miguel na nakatayo sa labas ng himpilan. Tahimik na pinagmamasdan ang liwanag ng lungsod. Lumapit siya ng walang sabi. Si Simbay, masiglang kumakaway ang buntot sa pagbati. "Iba ka na ngayon," mahinahong sabi niya. Mahinang tumawa si Miguel. "Baka dahil sa malinis na damit," sagot niya. Ngumiti si Clara at umiling. "Hindi, iba na ang tindig mo ngayon. Parang isang taong may lugar na kinabibilangan." Unti-unting nawala ang ngiti ni Miguel, napalitan ng mapag-isip na katahimikan. Pagkatapos ay bulong niya, "Dahil yun sa'yo." Nanatili sa hangin ang kanyang mga salita, puno ng damdaming hindi binibigkas. Mabilis ang tibok ng puso ni Clara. Naunawaan niyang unti-unting nawawasak ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. Pero si Miguel ay may dalang anino ng kanyang nakaraan. May mga gabing bigla na lang siyang nawawala, hindi kinaya ang bigat ng mga inaasahan. Nag-aalala si Clara pero kailanmay hindi siya nawalan ng paniniwala kay Miguel. Sa bawat pagkakataon, muli niya itong natatagpuan, mahinahong pinapaalalahanan na hindi na siya nag-iisa. Unti-unti nagsimulang maniwala si Miguel. Para sa kanya, ang pakiramdam na may kinabibilangan ay hindi tungkol sa trabaho o pagtanggap ng lipunan. Tungkol ito sa pagiging kasama nina Clara at Simba, ang tanging pamilya na tunay niyang naramdaman kahit hindi niya inakalang karapat-dapat siya rito. Magkasama nilang binuo ang isang matibay na bagay, isang bagay na hindi kayang sirain. Patuloy mang maingay at mapanghusga ang lungsod, hindi na ito pinapansin ni Miguel. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang lugar. Isang tahimik na gabi, mahinahong tinanong siya ni Clara, "Ano ang gusto mo para sa hinaharap mo, Miguel?" Tumingin siya sa kanya, pagkatapos ay kay Simba na nakahiga malapit at muling ibinalik ang tingin sa mga mata ni Clara. "Hindi ko alam," tapat niyang sagot. "Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, gusto ko ulit ng kinabukasan." Ngumiti si Clara, ang mga matay kumikislap sa emosyon. "Kung ganon, buuin natin yon ng magkasama. Hindi lang ito mungkahi, ito ay isang pangako, binigkas sa pagkakaunawaan at pag-asang pinagsaluhan." Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lungsod, habang tahimik na nagpapahinga si Simba sa pagitan nila, natutunan ng isang pulis at isang dating nawawala sa lansangan hindi lang kung paano mabuhay, kundi kung paano muling umasa. Ang pangalang Miguel na dati hindi pinapansin o nakakalimutan ay unti-unting kumalat sa lungsod. Ang kwento kung paano nila ni Simba nailigtas ang isang nawawalang bata ay lumampas sa kanilang komunidad. Nagsimulang tawagin siyang bayani ng mga pahayagan, isang hindi inaasahang taong nagdala ng tunay na pagbabago. Para sa isang taong matagal nang nasa likuran ng eksena, kakaiba ang atensyon. Mga kamera, papuri, mga headline, lahat ay tila masyadong marami. Tuwing nararamdaman niyang nasusobrahan siya, tumitingin siya kay Clara. Ang kalmado at nakakaalalang ngiti nito ang nagpapaalala sa kanya kung ano talaga ang mahalaga. Hindi siya kailanman nakita ni Clara bilang isang balita, kundi bilang si Miguel lang. Ang payak at matatag na pagtanggap na iyon ang tumulong sa kanyang manatiling nakatapak sa lupa, na pagtanto niyang hindi niya kailangang maging perpekto o subukang abutin ang isang mataas na inaasahan. Kailangan lang niyang magpatuloy, gawin ang makakaya, isang hakbang bawat araw. Dahil sa tulong ni Clara, pumayag si Miguel na dumalo sa isang pagpupulong sa komunidad.
Gusto siyang pasalamatan ng mga magulang, gusto siyang makita ng mga bata, lalo na si Simba, at may ilang opisyal na humiling na magsalita siya ng ilang salita. Halos umatras na siya dahil sa kaba, pero mahinahong hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. Sabihin mo lang ang totoo mo, bulong niya. Sa harap ng karamihan, nanginginig ang boses ni Miguel sa simula. Ikinuwento niya ang kanyang mga pinagdaanan, kung gaano kahirap ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita, kung gaano kabigat ang magpatuloy. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa pag-asa, kung paanong ang kabutihan ng isang tao ang nagpabalik sa kanyang pakiramdam na siya ay tao at nagpapaalala na siya ay may halaga pa rin. Pagsapit sa dulo ng kanyang talumpati, tahimik na tahimik ang silid. Maraming mata ang puno ng luha. Di kalaunan, nagpasiya ang himpilan na gawing opisyal ang kanyang posisyon. Kahit hindi siya kailanman nagsuot ng uniforme, naging mahalaga ang kakayahan ni Miguel na umunawa sa mga tao. Lalo na sa mga nakakaramdam na sila ay napag-iiwanan. Pinagkasundo niya ang mga alitan, tinulay ang pagitan ng mga kultura, at ginabayan ang mga kabataan tungo sa mas ligtas na landas. Si Simba ay naging alamat sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang tahol ay sapat na para mapatahimik ang gulo at magdulot ng ngiti. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, muling naramdaman ni Miguel ang isang bagay na matagal niyang nakalimutan, ang pagmamalaki. Nararamdaman ni Miguel ang isang uri ng pagmamalaki, hindi yung galing sa pera o titulo, kundi mula sa pagkaalam na nagawa niyang gawing makabuluhan ang kanyang pagdurusa. Bawat hakbang ng paglalakbay na iyon ay hinubog kasama si Clara na naniwala sa kanya noong panahong hindi niya kayang maniwala sa sarili. Isang gabi, inanyayahan siya ni Clara sa hapunan sa kanyang apartment. Kabado si Miguel, dala-dala ang isang munting buket ng mga bulaklak, binili gamit ang pera mula sa kanyang pinakaunang sahod. Napatawa siya sa sarili, nagulat na ang isang simpleng hapunan ay nakakakaba. Pagbukas ni Clara ng pinto, kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang mga bulaklak. Ang gaganda, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, pinayagan ni Miguel ang sarili na makaramdam ng isang banayad na damdamin. Sa harap ng mga pinggan ng lutong pastang gawa sa bahay, nagkwentuhan sila hanggang sa gabi. Sa pagitan ng mga halakhak at komportabling katahimikan, unti-unting umusbong ang isang bagong ugnayan. Hindi na lang sila basta magkaibigan o kasamahan, sila ay dalawang taong natututo muling buksan ang kanilang mga puso. Gayunman, sinusundan pa rin si Miguel ng mga pagdududa sa tahimik na mga sandali. Mag-isa sa banyo, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang nakaraan ay bakas pa rin sa bawat linya at pilat. Ano kayang nakita niya sa akin, mahinang bulong niya. Tinulak ni Simba ang kanyang binti para bang tumututol, at kailanman ay hindi lumayo si Clara. Sa tuwing sinusubukan ni Miguel na lumayo, siya ay lalong lumalapit, hindi dahil sa awa, kundi dahil tunay ang kanyang respeto. Hindi niya sinubukang burahin ang nakaraan. Sa halip, pinili niyang lakarin ito kasama niya. Unti-unti, naunawaan ni Miguel na marahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging kilala, at sa kabila nito pinipili ka pa rin. Hindi nagbago ang lungsod. Ang mga problema nito, krimen, kawalan ng tirahan, kawalang katarungan ay nananatili pa rin. Pero nagbago si Miguel. Kasama ni na Clara at Simba, hindi na niya hinaharap ang mundo ng mag-isa. Minsan, magkasama pa silang naglalakad sa mga kalsada. Si Clara na naka-uniforme, si Miguel na may suot na makapal na bota, at si Simba na masayang naglalakad sa tabi nila. Isa silang kakaibang grupo, pero para sa mga natulungan nila, isa silang makapangyarihang simbolo. Sila ay sagisag ng kagalingan, koneksyon at ng posibilidad ng mas mabuting bukas. Tinatawag ng mga bata si Miguel sa pangalan,
Inaanyayahan siya ng matatanda para kumain ng mainit na pagkain. Para sa isang taong minsang walang-wala, ang mga gawaing ito ng kabutihan ay napakahalaga. Isang araw, ipinatawag si Clara ng kanyang kapitan. "Nagbago ka simula nang dumating siya sa buhay mo," diretsong sabi nito. Inasahan ni Clara ang saway, pero sa halip ngumiti ito. "At maganda ang pagbabagong yon, mas matapang ka. Mas nagmamalasakit ka. Baka kailangan nating lahat ang isang tulad ni Miguel para maalala kung bakit natin pinili ang trabahong ito." Lumabas si Clara sa opisina habang pinipigilan ang luha. Naabutan niyang naghihintay si Miguel sa labas, nakasandal sa pader, si Simbay nakapulupot sa kanyang mga paa. Lumapit siya at bumulong, "Mas marami kang nababago kaysa sa iniisip mo." At sa pagkakataong iyon, hindi tumutol si Miguel. Hinayaan niyang manahan sa puso niya ang mga salita. Ang tunay na pagbabagong direksyon ay dumating sa isang seremonya ng lungsod kung saan pinarangalan si Miguel para sa kanyang katapangan. Nasa ilalim ng matinding liwanag, kabado siyang nakatayo sa entablado. Pero ang matatag na presensya ni Clara ang nagpapanatili sa kanyang lakas. Nang hiningan siyang magsalita, hindi siya nagyabang o pinaganda ang nakaraan. Sa halip ay sinabi niya, "Hindi ako bayani. Isa lang akong taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Huwag ninyo akong ipagdiwang. Isipin ninyo ang mga taong nilalampasan ninyo araw-araw. Mahalaga rin sila." Nagpalakpakan ng buong silid, kumislap ang mga mata ni Clara sa pagmamalaki. Alam niyang hindi lang niya ipinaglaban ang sarili, kundi ang bawat kaluluwang naghihintay pang makita. Gabing iyon, habang magkasabay silang naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, inabot ni Clara ang kanyang kamay. Napatigil si Miguel sa una, pero hinayaan niyang lumambot ang kanyang sarili. Pinapasok ang init ng damdamin sa mga bahagi ng kanyang puso na matagal nang nanlamig. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa mga anino. Pero ngayon, sa matibay na paniniwala ni Clara at sa tapat na pagsama ni Simba, mayroon na siyang higit pa sa pagkaligtas. Mayroon na siyang pakiramdam ng tahanan. "Iniisip mo ba kung anong meron bukas?" tanong ni Clara sa tahimik na tinig. Tumingin si Miguel sa kanya tapos kay Simba. Unti-unting kumalat sa kanyang mukha ang isang maliit pero tunay na ngiti. "Ngayon, oo," sagot niya. "Ito'y pag-asa, marupok pero totoo." Makalipas ang ilang buwan, lumipat si Miguel sa isang maliit na apartment. Ang unang tunay na tahanang mayroon siya sa maraming taon. Payak ang espasyo, walang dekorasyon ang mga dingding. Pero para sa kanya, para itong kastilyo. May sariling sulok si Simba, puno ng laruan at malambot na kutsyon na pinili ni Clara. Isang gabi, habang magkasama silang nag-aayos ng mga kahon, huminto si Miguel at tiningnan siya. "Ikaw ang nagligtas sa akin," mahinang sabi niya. Umiling si Clara. "Hindi, ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Pinapaalala ko lang sa iyo kung sino ka talaga." Hinila siya ni Miguel papalapit, puno ng pasasalamat. Ang mahaba niyang paglalakbay mula sa pagiging hindi nakikita hanggang sa pagkilala, mula sa pag-iral hanggang sa pamumuhay, ay sa wakas dinala siya rito. At sa bagong simula na ito, tahimik at lubos na natagpuan siya ng pag-ibig.